Another Filipino recipe na naman ang aking niluto for today at ito nga ang tinatawag na pinangat ng mga Bicolano. Natawag din itong tinuktok sa ibang lugar. Grabe, sobrang sarap talaga nito dahil yung amoy at lasa niya ay kakaiba talaga. Kakaiba kumpara sa usual na laing na niluluto natin. Para naman sa recipe ito ay gagamit nga tayo dito ng dahon ng gabi at syempre meron din tayo ditong tinapa, liempo, labuyo, luya, bawang, sibuyas at syempre ang hipon. At kapag ganitong recipe ay syempre hindi mawawala ang fresh na gata. Kailangan fresh ang gamitin natin dito para manamis-namis ang ating pinangat. So ang gagawin ko nga dito sa gata ay titimplahan ko muna ito. Naglagay lang ako dito ng salt and pepper. Maglalagay na rin ako ng mga aromatics, bawang, sibuyas at luya. And then hahaluin ko lang ito. Kung gusto nyo maglagay ng seasoning, okay lang din naman. So after ko matimplahan yung gata ay pwede ko nang i-wrap itong mga ingredients na nandito. So gagamit lang ako dito ng dahon ng gabi. Mas okay kung medyo dry na ito para hindi agad masisira. So 3 dahon yung ginamit ko dito para sure na walang makalusot na ingredients. So ang una natin gagawin dito, lalagay tayo ng dahon and then ipapatong natin dito ang tinapa at syempre maglalagay din tayo dito ng liempo and then after that ay mag-a-add na tayo dito ng hipon. After ng hipon, lalagyan naman natin ito ng siling labuyo para syempre spicy ito. Mas masarap kapag medyo spicy and then ilalagyan na natin dito ng gata. So tansyahan lang din ang paglagay ko ng gata dito mga mare dahil kapag naman nasobrahan ay mahirap na itong ibalot. So ayan, naibalot ko naman ito ng maayos. After nyan ay tinalian ko na rin ito para hindi lumusot lahat yung mga ingredients niya kapag niluto na natin ito. And after ko maibalot lahat ay ito nakagawa nga ako ng 7 pieces. Dito naman sa part na to ay niready ko na itong paglulutuan natin. So ang gagamitin ko nga na base dito ay ang tangkay or stock ng ating gabi. Lalagay ko na rin dito yung natira na dahon ng gabi and then maglalagay ulit ako dito ng mga aromatics, bawang, sibuyas at luya. So after nyan ay isasalansa naman natin isa-isa itong ating mga nabalot dito sa loob ng kawali. Then ilalagay ko na rin dito yung natira na gata kanina and then maglalagay na rin ako dito ng siling green at syempre para mas malasa ito ay nag-add lang ako ng 1 tablespoon of salt at syempre ang isang nor pork cubes. Isisimmer lang natin ito for at least 30 minutes and then after 30 minutes ito na ang kanyang itsura. Napakabango at napakasarap. Anyway, hindi pa ito ang final dahil dito nga sa part na to ay nag-add pa ako ng 3 cups of coconut milk para mas malasa, mas maraming gata, mas masarap. At ayan, ilulubog ko lang ito ng maayos and then pakukuluan ko na ito hanggang sa lumabas na nga ang mantika ng gata. So after a total of 1 hour and 40 minutes na pagpapakulo dito sa ating pinangat ay okay na nga rin ito. Kapag lumabas na yung mantika ng coconut milk or yung gata ay pwedeng-pwede na natin itong hanguin. Ready to serve na to.